Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Parang di po ako sanay sa intro natin na wala yung pack post natin. Ayan, maaga po pala tayong namalengke today dahil marami po tayong pa-order na lumpiang toge at lumpiang sariwa. At pagka pack post, ayan, naisingit natin yun. At pagka-uwi po natin ng bahay, as usual, yung una po natin ginagawa ay huhugasan po natin yung mga lettuce na ilalagay po natin para sa ating lumpiang sariwa. Pasensya na po pala kung medyo bumubulong-bulong lang po yung boses ko kasi oras na po, time check 9:48 po ng gabi at ngayon ko pa lang po na-edit to dahil nagsumba tayo mga kasawlo at tayo po yung naglinis ng ating kusina dahil masama po yung pakiramdam ni asawa. Syempre, intindihan lang po tayong mag-asawa sa gawain po. Kaya ayan, bumubulong lang po ako kasi tulog na po siya. Andito po siya sa tabi ko. At ayan, no, slice na natin yung ating tofu na ilalagay sa ating lumpiang sariwa at saka sa ating lumpiang toge. Naglalagay po ako ng tofu sa ating lumpiang sariwa at lumpiang toge. Depende po sa panlasa nyo, pero para sa akin po, masarap pong ilagay yung tokwa sa ating lumpia po. At pagkatapos ko naman pong hiwain yung ating tofu, ayan, nakasalang na yung para sa ating panglumpiang sariwa na tofu. Ipinrito ko na po na una. At habang nagpiprito po ako ng tokwa, ay ginagayat ko naman po yung mga gulay para naman po ito sa ating lumpiang sariwa. Si asawa naman po, naghiwa siya ng para naman po sa ating lumpiang toge or titiltil aslam king Kapampangan. Ayan, manipis na slice lang po pala yung gulay natin sa ating mga lumpia ngayon. At pagkatapos ko pong in-slice yan mga kasawlo, sabay hugas na po para mabilis yung ating trabaho. At saka marami po tayong islasain, ayan, na gulay, kaya pagkahiwa po, sabay hugas na. At ayan naman po si asawa, siya naman po pala yung toka para sa ating lumpiang titil aslam. Siya po yung naghiwa dyan, mas marami po siyang hiniwa kasi madami po yung lumpiang sariwa, lumpiang toge po natin or titil aslam. Nasa 103 pieces po yung nabenta natin. Tapos sa lumpiang sariwa naman po ay 19 styro po yung nabenta natin. At ayan po, no, fast forward po, ay nailuto ko na po yung para sa ating lumpiang sariwa. Inuna ko na po yan kasi papalamigin pa po natin yan at babalutin pa po natin. Naglalagay po pala ako ng toge sa ating lumpiang sariwa. At yung pampacrunch naman po ay, yung nilalagay ko naman po ay, anong tawag dito? Yung puti, yung bagay yan, singkamas po. Mura lang po yung singkamas ngayon. Nakakabalance po ng lasa yan mga kasawlo. Ayan po yung ating palaman ng ating lumpiang sariwa. Meron po yung giniling na baboy. Meron siyang hipon, pampalasa. At yung different gulay natin. Luto na po pala to. Ayan, for only 2,450 pesos. Sa isang styro, 50 pesos po siya. Dalawa po yung laman niya. Bili na po. Thank you. God bless us all po. Bale, dinrain lang po natin yan sa patiktikan para yung sabaw po niya ay madrain. Siyempre, i-drain natin. At papalamigin po muna natin yan bago natin siya ibalot. At nagawa ko na po pala yung pangmalakasang suka natin. Napaka-solid po niyan mga kasawlo. Sabi nga ni Ed Paul, yung lasa daw po ng suka natin, parang pang-restaurant yung lasa. May ganon. At ayan po, no, bago po ang lahat, magluto po muna tayo ng uulamin natin. Nagpabili kasi ng hipon si Ating Malo. So, parang nag-crave din po ako ng hipon. Kaya ayan, hipon na lang din po yung niluto natin. Sa hipon po, ayoko ng overcook. Basta mag-orange lang po yan ng konti. Mag-orange po yan, tapos hahanguin ko na siya. Okay na po yan. At naglagay lang ako ng dahon ng sibuyas. Pampabango po.
At ayan, pagkatapos nating magluto ng ating ulam, ay isinunod na po natin yung ating gulay naman para sa ating lumpiang toge or lumpiang titiltil as lamking Kapampangan. Grabe po, no? Ang dami nating nilagay na gulay. Tapos mamaya po niyan, mag-shrink lang po yan. Mag-shrink! As you can see po, no? Hirap na hirap po kung dyan. Kasi yan lang po yung pinakamalaki natin na kawa. Yung kawa po natin yan, mai-share ko lang po, katas pa po yan sa ating pag-food tray po. Hindi ko po makakalimutan yung kawa na yan. At ganyan din po kadami yung nilagay natin na toge. Nasa 2 kilos po yung toge na nailagay natin. Alam niyo po mga kasawlo, sa dami po niyan, hindi ko siya kayang ako po yung natutulog. Umihilig pa, excuse lang po. Hindi ko po kayang ako lang po yung maghalo niyan. Yung ginawa ko po ay pinahalo ko lang po yan kay asawa. At siya din po, no, dahil sobrang dami nga po, kaya hirap po kaming maghalo. Tapos mataas pa yung ating kalan. At ayan po, no, parang ako lang yung naghalo, pero hindi po, si asawa po yung naghalo dyan. At fast forward din po, pagkatapos po nating nailuto or na-drain na yung ating lumpia para sa yung ating gulay pakpos, lumpia para sa ating toge po, ay nagluto na po agad ako ng sauce naman para sa ating lumpiang sariwa. At tignan nyo naman po mga kasawlo, sa halagang 50 pesos nyo po, 2 lumpia, sauce pa lang po, sulit na po yung binayad nyo. Hindi po yan tinipid sa lasa. At hindi po yan tinamad, mga kasawlo. Mano-mano po natin yung hinahalo over low medium heat para makuha natin yung ganyang consistency. At gawa naman po tayo ng ice candy. Char! Habang pinapalapig po natin yung gulay para sa ating lumpiang sariwa at saka lumpiang toge, bago po natin yun ibalot sa pabalat, ayan po, yung ginawa ko po ay nilagay ko na sa kanya-kanyang plastic yung ating suka para mamaya mabilis na lang po tayong magbalot ng mga pa-order. At tignan nyo naman po yung very helpful na si Rai. Siya po yung tumulong sa akin para maggupit ng yung mahabang plastic po. Sabi ko sa kanya, gupitin niya para hindi lawlaw yung plastic. Kahit na inip na po yung batang yan mga kasawlo, tinulungan niya po talaga ako. Kahit wala pong gusto si Rai, alam niyo po yung kahit wala siyang kailangan, ayan, tinutulungan niya tayo. Fast forward po, no, ayan, nasa kwarto na po yung mag-aama ko. Sabi ko nga po sa inyo, masama po yung pakiramdam ni asawa, kaya ayan, nagpahinga po muna siya at tayo po ay nakapagbalot na ng 103 pieces na lumpiang toge. At bali po yan, 19 times to 38 pieces na lumpiang sariwa. At nagdalawang kalan po ko para mabilis po yung ating pagprito para makapag-deliver po tayo agad. Habang nagpiprito po ako, ayan, kumain po muna tayo, mga bandang 1:30 na po yan, dyan pa lang po tayo kakain. At patayo-tayo po ako dyan no mga kasawlo. Kakasubo ko lang po, tatayo na ako kasi nga po, nagpiprito tayo. Pangit naman kung dulok yung ating mga toge. At ayan po yung first batch na naiprito na natin. At ayan na po, naibalot na din natin yung ating lumpia sauce. Tapos si ate at si Rai po ay pinag-deliver ko na po dito sa atin po. Since hindi po masyadong mainit ngayong araw, ayan, pinag-deliver ko po sila sa mga kapitbahay natin at saka sa kabilang kanto, dun sa kanto nila Ma Mercy. At ayan, tinatanong ko si Gudo kung kukunin na yung sa kanya. Ayan naman po yung second batch na naiprito na natin at yung third batch na naiprito natin. At nag-dine in pa nga dito si Gudo po, no mga kasawlo. Vini-videoan ko siya, ayaw niyang magfa-video. Social pa yan, naka-tissue pa yan. Tapos binaratan tayo ng 5 pesos. Hindi, pamangkin ko po yan si Gudo. Kahit pamangkin ko po yan mga kasawlo, pinagbabayad ko po yan. Ano ba? Business is business. Ayan, last deliver na po tayo kay Irish. At magsusumba po tayo ng mga kasawlo kinagabihan
parang wala tayong kapaguran. At ayan po yung very supportive na anak ko na si Rai Rai. Talagang sinusuportahan niya tayo sa kahit anong gusto natin. At dito ko na po tatapusin ang ating video mga kasawlo. Hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!